Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang isa pang binibira ni Panelo ang prosecution. Sabi ni Panelo, yung prosecution, kahit na daw mga hindi naman importanteng testigo, useless daw, waste lang daw. Pinipresent pa rin. Sabi ni Panelo, useless. Bakit daw may mga pinipresent na testigo na hindi naman na daw dapat i-present? Saka ang dami daw ginagawa ang defense, grabe daw pasikot-sikot ang prosecution, sabi ni Panelo. Dapat direkta na daw sa punto. Sos na. Walang batayan ang demanda sa Article 1. Kaya dapat nga i-dismiss na yan. Useless lahat ang pinag-uusapan yan. Kasi kung hindi naman final ang demanda mong irregularidad na paggastos ng pondo, anong basehan sa demanda mo? Wala. Kaya useless lahat kahit sino pang ibigay nilang mga testigo niyan. Puro waste of time lahat yan. Regarding po doon sa sinabi ng Defense Counsel, si Attorney Christine Ferrer, na hindi sapat na magiging batayan yung pag-assume ng mga task ng State Auditor kasalukuyan mula doon sa nakaraang State Auditor. Sa tingin niyo po ba, Attorney Sal, matatawag rin ba na competent witness itong si State Auditor Silene Del Campo? Una, yan ang babaeng abogado dyan sa prosecution. Puro kabalbalan pinagsasabi niyan. Puro reklamo, puro propaganda, puro hindi tungkol sa kaso. Puro paninira. Reklamo siya ng reklamo. Unang-una sila may kasalanan niyang mga identification, mga dokumento kasi dapat noong pang pre-trial states, inalok na nila yan. Ngayon, dami silang reklamo. Pangalawa, useless nga pag-usapan lahat yung pinag-uusapan nila sa ngayon. Dahil nga sinabi na natin, na kahit ano pang pag-usapan nila dyan, dahil sa inamin na ng prosecution witness na preliminary lang ang finding ng COA, ibig sabihin, walang batayan ang demanda sa Article 1. Kaya dapat nga i-dismiss na yan. Useless lahat ang pinag-uusapan yan. Kasi kung hindi naman final ang demanda mong irregularidad na paggastos ng pondo, anong basehan sa demanda mo? Wala. Kaya useless lahat kahit sino pang ibigay nilang mga testigo niyan. Puro waste of time lahat yan. Bakit niya pinapakialaman ng prosecution? Ang pakialaman niya ang defense dahil nga palpak ang defense. Lahat halos na nag-o-observe. Lahat halos na nag-o-observe ng impeachment trial ay nagsasabing sa ngayon lamang na lamang ang prosecution. Si Panilo lang ang nagsasabi na lamang ang defense. Tapos nakakahiya daw ang prosecution. Hindi, sa totoo mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang sabi ni Panelo kasi, bakit daw present pa yung mga na yon? Yung picture daw ng yung pera. Yung gamit yung AI, simulated na picture ng pera. Ano daw bang halaga nun? Bakit daw kailangan pang pag-usapan yung pag-increase ng cheque? Ilang bags, ilang duffel bags ang ginamit. Tapos, gaano ba kabigat? Gaano kalaki yung mga duffel bags? Ano daw bang silbi nun? Ano namang pakialam mo, Panelo, doon? Kaya yung tinatanong ni Attorney Ligutan para ipakita sa publiko na ganito kalaki, ganito karami ang 125 million. O yun ang purpose nun. Yun ang purpose nun. Pinakita yon para magka-ideya ang publiko kasi syempre ang taong bayan hindi naman sila nakakita pa ng 100 million. Sa kanila na mga magnanakaw, sanay na sila sa 100 million. Pero sa taong bayan, hindi pa nila makita gaano ba kalaki yung 1 million at gaano kalaki ang 125 million. O yun ang purpose nun. Bakit niya kikwestiyonin yun? Estratehiya yun ng prosecution eh. Saka effective naman eh. Effective naman yung ginawa ni Attorney Ligutan.
Ha? Napakahaba daw ng prosecution, grabe daw paligoy-ligoy sus. Doon nga sa yung unang yung grave threat, nagbawas na nga ang prosecution ng testigo eh. 'Di ba? Hindi naman present na yung iba, 3 na lang eh. Oh. Ano itong si Panelo kung makapagbigay ng komentaryo, akala mo naman ang galing-galing. Ano bang ang mga kaso niya ngang hinawakan, 'di ba? Yung kay kanino ba 'yon? Yung kay Sanchez, Antonio Sanchez, yung mayor ng Kalawan. Oh, 'di ba? Convicted 'yun. Kliyente niya 'yon. Sino pa bang mga naging kliyente nito? Lahat naman halos ng kliyente niya talo. Yung mga high profile cases. Kumita lang yata siya doon. Mahal ang bayad sa kanya. Pero talo naman. 'Di ba? Oh. Tapos dito, kung magaling siyang lawyer, di kinuha sana siyang consultant ng defense team, hindi nga siya ini-involve ng defense team. Hindi, sa totoo lang. Sabi ni Panelo kasi, yung prosecution daw, ang gulo daw ng presentation, ang haba-haba. Paano niya naman nasabing ang gulo? Napakaganda nga ng presentation. Step by step, systematic. Di ba? Ang daming pumupuri sa prosecution. Kaya, huwag siyang magkukomentaryo ng ganon, itong si Panelo. Ang may problema, ang defense. Yun yung asikasuhin niya. Tulungan niya nila yung defense kasi talagang nangangamuti. Lalo na nung ipresent si Acosta, Gina Acosta. Sirang-sira si Sara doon. Halos lahat ng lawyers na ini-interview ng mga TV networks, ng mga istasyon ng radyo, lahat halos ng mga lawyers nagsasabi, mahihirapan na si Sarang makarecover kung tungkol lang doon kay Gina Acosta. Itong si Panelo lang naman ang nagsasabing magaling yung defense, palpak daw yung prosecution. Ay, ano ba itong si Panelo? Mga kabunyog, mga kababayan. Matinding magkomentaryo, akala mo naman ang galing-galing niya. Ano yan, mga kabunyog? Si Panelo, lahat kinumentaryohan, si Escudero, yung prosecution. Hindi, sa totoo lang, bakit daw ang dami pang testigong pinipresent ng prosecution? Ang dami. Nagbawas nga ng nagbawas eh. Ay di ba doon pa lang sa grave threat, ang dami nang hindi na isinama. Dito nga sa confidential funds, pinag-iisipan na hindi na ipipresent sila Chika. Hindi na ipipresent si Madriaga. Paano naman sinasabi ni Panelo na ang dami daw ng mga testigong hindi naman kailangan? Ano ba yung testigo dito sa confidential funds? Ang unang testigo yung auditor ng COA. Kailangan yun. Kasi yan yung nagsabi na ano ba talaga ang pwedeng pagkagastusan ng confidential funds? Paano ba dapat liniliquidate ang confidential funds? Lang yun, kailangan yun. Yung pangalawa naman na witness, paano ba liniquidate ng opisina ni Sara, ng OBP at DepEd, yung confidential funds? Ano bang mali doon? Di ba? Tama yun. Tapos present na itong si Acosta. Bakit importante itong si Acosta? Ay siya ang nagsabi na kaya niya binigay kay La Chica dahil utos ni Sara Duterte. Ano bang mali doon? Actually, yung mga present ng prosecution ng mga testigo, importante talaga yun. Si Panelo lang ang nagsasabi na bakit daw yun ang mga testigo ng prosecution useless. Ay, wag ka na nga, Panelo. Anyway, binanatan siya ngayon ni Terry Ridon. Anong sabi ni Terry Ridon? Dinurog siya, pahiya si Panelo, dinurog ni Terry Ridon. Sabi ni Terry Ridon, ewan ko, alin ba yung sinasabi ni Panelo doon na useless daw yung mga testigo ng defense ay ng prosecution? Sabi ni Attorney Ridon, hindi ko alam kung aling part doon kasi ang alam ko natutulog siya. Una sa lahat, hindi ako sure kung aling bahagi po yung na-monitor niya kasi may panahon ho natulog siya doon sa kanyang araw-araw po na pagpunta sa paglilitis. No? Yun po yung una. Pangalawa, tingin ko naman ho, naging very fair ang atin pong presiding officer
dito po sa kanya pong pagpapatakbo. Nito pong paglilitis po na ito, may panahon para mag-object talaga profusely yung pong depensa doon sa mga inilalatag po ng prosecution. And yung prosecution witnesses, so tingin ko, in most parts, no, na ipapakita ho talaga nila yung iba't ibang facets. For example, dito sa confidential funds misuse, yung facets ng misuse. No? So nakita natin yun doon sa COA, kikita ho natin ngayon ito sa OVP personnel, and makikita po natin ito pong iba pang facets na ito doon sa NBI, PSA at iba pa hong mga nakatdakdang mga ilatag na mga testigo sa susunod pong mga araw at mga linggo. Ganun din mo yung nangyari doon sa pagbabanta. No, nakita ho natin yung presentation ng 3 levels of NBI witnesses, no, yung ginawa ho nilang presentation po ng evidence. No? So, think ko, we are very much confident doon po sa pagkakapresenta ng amin pong mga testigo, and we are expecting the same until the very end. Oh. Sabihin, alin daw bang part doon yung useless, ang testigo at ebidensya ng prosecution. Lahat ng present ng prosecution ayon kay Attorney Terry Ridon, importante yun. Ngayon, hindi niya daw alam dito kay Panelo, ay natutulog daw ito eh. Tapos may gana pang magkomentaryo, natutulog. Ha? At si Chis Escudero, ayon kay Terry Ridon, magaling nga ang pagkakahandle. Magaling ang pagkakahandle. Kaya sabi ni Attorney Terry Ridon, wala itong silbi si Panelo. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ito? Pahiya si Panelo, dinurog ni Terry Ridon. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.